channeling your energy. Kung napadaan ka sa video na to, wag mo munang i-scroll. Cancer, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo ngayon, pero may kakaibang bigat ang energy na nararamdaman ko. May mga pagkakataon talaga sa buhay na hindi aksidente ang pagtatagpo natin. At kung ngayon mo ito pinapanood, maaring may mensahe kang kailangang marinig bago matapos ang buwan na to. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil ang huling bahagi ng reading na to, ang pakiramdam ko, ang pinakamahalaga. Kung ikaw ay Cancer, Sun, Moon at Rising, welcome sa iyong July 2026 General Reading. General reading lamang ito ha. Kung may bahagi na tumimo sa puso mo, kunin mo bilang gabay sa sarili mong pagninilay. Kung hindi naman ito para sa iyo, hayaan mo itong dumaan at iwan para sa taong tunay na nangangailangan. Ako nga pala si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, inaanyayahan natin ang ating guardian angels, spirit guides, divine creator at ang pinakamataas na liwanag na puno ng pag-ibig at karunungan. Naway ang mensaheng ito ay magsilbing gabay para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat makakarinig. At isang mabilis na paalala, hindi ako kailanman nagbe-message ng una. Kung may account na gumamit ng pangalan, larawan o video ko at sila ang unang lumapit sa inyo para mag-alok ng reading o humingi ng bayad, maging mapanuri po. Kung gusto ninyo ng personal reading, kayo lamang ang unang magme-message sa aking official account. Ngayon, simulan na natin. Cancer, ang unang bumungad sa energy mo ay parang isang mahabang paghinga. Parang matagal mo nang gustong magsalita, pero pinili mong manahimik. May mga bagay kang tiniis nitong mga nakaraang buwan. Mga salitang hindi mo sinabi, mga emosyon na kinikimkim mo, mga pagkakataong pinili mong ngumiti kahit gusto mo nang umiyak. At ang nakikita ko rito, hindi ka mahina, napagod ka lang. May isang sitwasyon na matagal nang nagbibigay ng stress sa isip mo. Para sa iba, may kaugnayan ito sa pamilya. Para sa iba, trabaho at para naman sa iba, isang tao na paulit-ulit mong binibigyan ng pagkakataon. Cancer, may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi lahat ng taong binibigyan mo ng pagmamahal ay marunong magpahalaga. At hindi mo responsibility na baguhin ang taong ayaw namang magbago. May nakikita rin akong energy ng competition, pero ang nakakatuwa rito, hindi mo na gustong makipagkompetensya. Parang napagod ka na sa drama, napagod ka na sa intriga, napagod ka na sa mga taong laging may gustong patunayan. Mas gusto mo na lang ang tahimik, mas gusto mo na lang ang payapang buhay. At alam mo ba, iyon ang isa sa pinakamalaking blessing ngayong July. Hindi mo na kailangan pang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Kung hindi nila makita ang halaga mo, hindi yon nangangahulugang wala kang halaga. Cancer, may isa pa akong napapansin. Parang may taong hindi naging tapat sa'yo. Hindi ko sinasabing lahat ay tungkol sa relasyon. Maaaring kaibigan, katrabaho, kapamilya, business partner o isang taong matagal mong pinagkakatiwalaan. May bahagi ng kwento na hindi sinabi sa'yo. May impormasyon kang malalaman na magpapaisip sa'yo. Bakit ngayon ko lang nalaman to? At kapag dumating ang sangdaling iyon, huwag kang magmadaling mag-react. Makinig ka muna. Magmasid, may mga katotohanang unti-unting lumalabas sa tamang panahon. Hindi kailangang pilitin, may isa pang energy na paulit-ulit kong nararamdaman. Parang may pagkakataong halos sumuko ka na. May offer, may opportunity, may plano, pero dahil ilang beses kang nadismaya noon, natatakot kang umasa. Cancer, ang pinakamalaking kalaban
laban mo ngayong July ay hindi ang mundo, kundi ang takot na baka maulit ang sakit na naranasan mo dati. At dahil doon, minsan ikaw na mismo ang humaharang sa blessing na papalapit. May mga cancer dito na matagal nang hinihintay ang isang bagong simula, bagong trabaho, bagong bahay, bagong negosyo, bagong relasyon, o simpleng bagong direksyon ng buhay. At ang nakikita ko, may pinto ng bahagyang nakabukas pero hinihintay nitong ikaw ang gumawa ng unang hakbang. Hindi lahat ng bagong simula ay komportable. Minsan kailangan mong iwan ang nakasanayan bago dumating ang mas magandang pagkakataon. May isa pa akong gustong sabihin. Kung nitong mga nakaraang linggo ay pakiramdam mo parang wala kang gana, parang wala kang excitement, parang kahit may magandang nangyayari, hindi mo nararamdaman ang saya. Hindi ka nag-iisa, maraming cancer ang dumadaan sa ganitong energy, pero hindi ito permanente. Parang matagal kang naglakad sa madilim na daan at ngayon, unti-unti nang sumisikat ang araw, hindi pa man maliwanag ang lahat, pero nagsisimula ka nang makakita ng direksyon. At habang nagpapatuloy ang reading na to, mas magiging malinaw kung bakit nangyari ang ilan sa mga pagsubok na dinaanan mo. Dahil minsan, ang mga bagay na akala natin ay pagkatalo, sila pala ang naging daan para ilayo tayo sa mas malaking problema. Cancer, Sun, Moon, Rising, wag mong madaliin ang lahat ngayong July. May mga blessing na dumarating, hindi dahil hinabol mo, kundi dahil handa ka nang tanggapin ang mga to. At pakiramdam ko, isa ito sa mga buwan na magsisimula kang makita kung sino ang tunay na kasama mo at sino ang pansamantala lang palang dumaan sa buhay mo. Cancer, habang lumalalim tayo sa reading na to, mas lumilinaw kung saan umiikot ang pinakaaktibong energy mo ngayong July. Pakiramdam ko, hindi ka nawawala ng lakas. Ang nawawala ay ang kapayapaan ng isip mo. Marami kang iniisip na hindi mo naman sinasabi sa ibang tao. Ikaw ang tipo ng tao na kapag may problema, ngingiti ka, sasabihin mong okay ka. Pero pag uwi mo, doon nagsisimulang magsalita ang isip mo. Paulit-ulit, walang tigil. Minsan nga kahit madaling araw na, gising ka pa rin. Hindi dahil may ginagawa ka, kundi dahil hindi tumitigil ang isip mo sa kakaisip. Cancer, hindi lahat ng laban ay kailangang labanan ngayon. May mga bagay na mas gumagaan kapag hinahayaan mo ang oras ang sumagot. Ang energy center na pinakaaktibo ngayong July ay ang puso at ang solar plexus. Napansin ko rito na parang matagal mo nang kinikimkim ang disappointment. Hindi ka galit, mas lamang ang lungkot. May bahagi ng puso mo na matagal nang naghihintay ng paliwanag. Maaaring hinihintay mo ang sorry na hindi na dumating, ang closure na hindi na ibigay, o simpleng pag-amin ng isang tao na nagkamali siya. Pero Cancer, minsan ang closure ay hindi nanggagaling sa ibang tao. Minsan tayo mismo ang nagbibigay nito sa sarili natin. At yon ang unti-unti mong matututunan ngayong July. May isa pa akong napapansin, parang lagi mong inuuna ang nararamdaman ng ibang tao. Kapag may problema ang pamilya, ikaw ang sasalo. Kapag may umiiyak, ikaw ang magpapatahan. Kapag may nangangailangan, ikaw ang unang tutulong. Pero sino ang kumukumusta sa'yo? Kailan mo huling tinanong ang sarili mo kung okay ka pa ba? Ngayong July, parang sinasabi ng universe, ikaw naman. Ngayon naman, pag-usapan natin ang health energy. Hindi ito diagnosis at hindi nito pinapalitan ng payo ng doktor. Ito ay paalala lamang na pakinggan ang katawan at alagaan ang sarili. Ang unang lumalabas ay ang bahagi ng tiyan. Napakalakas ng koneksyon ng emotion mo sa digestive system. Kapag sobrang stress ka, napapansin mong bumabagal ang digestion. Minsan wala kang gana, minsan naman bigla kang napapakain ng marami. Subukan mong
Obserba. Hindi lahat ng gutom ay gutom sa pagkain. Minsan ang hinahanap ng katawan ay pahinga. May lumalabas ding energy sa dibdib. Hindi ito nangangahulugang may seryosong kondisyon. Mas nakikita ko itong konektado sa anxiety. Parang kapag sobrang dami mong iniisip, napapahinga ka ng malalim. Parang may bigat sa dibdib. Kapag nararamdaman mo to, bigyan mo ng oras ang sarili mong huminto sandali. Huminga ka, maglakad, lumayo muna sa cellphone, may energy rin sa leeg at balikat. Napakaraming cancer ang parang pasa ng buong mundo at doon ay ipon ang tensyon. Kung kaya mo, maglaan ng ilang minuto bawat araw para mag-stretch o magmasahe. Simple lang, pero malaking tulong. May lumalabas din na energy sa lower back kapag matagal kang nakaupo o kulang sa pahinga, parang madaling mapagod ang katawan. Huwag mong gawing normal ang sobrang pagod. Ang katawan mo ay matagal nang nagsasalita. Ngayon mo lang siya pinapakinggan at isa pang napansin ko, maraming cancer ang kulang sa tulog. Hindi dahil gusto mong magpuyat, kundi dahil pagod na ang katawan mo, pero gising pa rin ang isip mo. Subukan mong magkaroon ng simpleng routine bago matulog. Mas konting screen time, mas maraming tubig at kung maaari, bigyan mo ng pahinga ang sarili mo kahit ilang minuto lamang bawat araw. Ano naman ang pinakamalaking struggle ngayong July? Hindi pera, hindi trabaho, hindi relasyon. Ikaw ang pinakamalaking kalaban ng sarili mo ngayong July. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil napakarami mong what if. What if magkamali ako? What if hindi ito mag-work? What if masaktan ulit ako? At dahil sa mga tanong na yon, may mga pagkakataong hindi ka na lang gumagalaw. Cancer, hindi mo kailangang malaman ang buong kwento bago ka magsimula. Kailangan mo lang gawin ang unang hakbang. May isa pang energy na lumalabas. Parang may isang tao na muli mong makakausap. Hindi ko sinasabing para ito sa lahat, pero may communication energy na matagal nang nakahinto. Maaring ikaw ang unang lapitan, maaring siya ang unang magsalita, pero ang pinakamahalagang tanong ay, hindi kung sino ang unang nagme-message. Ang tanong, kapag nag-usap kayo, pareho pa rin ba kayo ng direksyon? Dahil minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala ng respeto. At hindi sapat ang nostalgia kung pareho pa rin ang pagiging problema. May nakikita rin akong sitwasyon na parang may isang pinto na magsasara. Sa una, iisipin mong malas to, pero paglipas ng ilang linggo, maiintindihan mong yun pala ang proteksyon. May mga bagay na inaalis sa buhay mo, hindi para parusahan ka, kundi para magkaroon ka ng space at sa mas magandang opportunity. Cancer, napakarami mong pinagdaanan nitong mga nakaraang buwan, pero pakiramdam ko ang July ang magiging simula ng unti-unti mong pagbawi sa sarili mong kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi ka na rin nasa pinakamatinding bagyo at iyon ang pinakamagandang balita sa energy mo ngayong buwan. Cancer, ngayon naman tingnan natin ang energy ng pamilya, relasyon, trabaho, pera at ang pangkalahatang direksyon ng July. Pakiramdam ko ito ang bahagi ng reading na pinakahihintay ng marami dahil dito mo mararamdaman kung saan talaga patungo ang energy mo. Para sa mga may asawa, Cancer, kung may asawa ka, may napapansin akong isang bagay. Hindi nawawala ang pagmamahalan pero parang pareho na kayong pagod. Parehong maraming iniisip, parehong maraming responsibility at minsan ang simpleng usapan ay nauuwi sa hindi pagkakaintindihan. Hindi dahil wala na ang pagmamahal, kundi dahil pareho na kayong
ubos. May nakikita rin akong energy na may isang desisyon kayong kailangang gawin bilang pamilya. Maaring tungkol ito sa bahay, paglipat, pagpapagawa, negosyo, pag-aaral ng anak o isang malaking gastusin. Ang payo ko rito, huwag hayaang emosyon ang magdesisyon. Mag-usap kayo kapag kalmado dahil ang July ay buwan ng teamwork, hindi competition. At Cancer, kung ikaw ang laging unang humihingi ng tawad kahit hindi ikaw ang mali, panahon na rin pakinggan ang sarili mong damdamin. Ang respeto ay dapat pareho, hindi iisa lang ang nagbibigay. Para sa mga may relasyon, kung may partner ka, may energy rito na malalim na pag-uusap, may mga tanong na matagal nang hindi nasasagot, may mga plano na kailangang linawin, may ilan sa inyong mag-uusap tungkol sa future, kasal, paglipat, pera, o kung pareho pa ba kayo ng direksyon. At ang nakakatuwa rito, kapag naging tapat kayo sa isa't isa, mas lalalim ang koneksyon ninyo. Pero kung patuloy ninyong iiwasan ang totoong problema, paulit-ulit lang itong babalik. May ilan ding Cancer na pakiramdam nila sila lang ang lumalaban sa relasyon. Kung ganito ang nararamdaman mo, tanungin mo ang sarili mo. Ang relasyon ba ay nagbibigay pa rin ng kapayapaan o puro pagod na lamang? Para sa mga single Cancer, napakaganda ng energy ninyo. Pero hindi ito nagsasabing bukas ay magkakaroon agad ng partner. Mas malalim ang mensahe. Ipinapakita nitong unti-unti ka nang nagiging emotionally available. Hindi ka na naghahanap ng taong pupuno sa kakulangan mo. Naghahanap ka na ngayon ng taong magiging kapayapaan mo. May possibility na may bagong taong makikilala. Hindi ito mukhang dramatic, hindi rin mukhang love at first sight. Mas nakikita ko itong magsisimula bilang simpleng usapan, maaring trabaho, online, travel o sa pamamagitan ng isang common friend. At ang kakaiba rito, hindi siya ang klase ng taong inaasahan mo. Kaya huwag mong husgahan agad ang isang tao base lamang sa unang impresyon. Pagdating sa trabaho, Cancer, may nakikita akong malaking pagbabago. May isang proyekto o responsibility na ibibigay sa'yo. Sa una, pakiramdam mo hindi ito pa or hindi ka pa handa, pero ito na pala ang hinihintay mong pagkakataon. Kung ikaw ay empleyado, may possibility na mapansin ka or mapansin ang sipag mo. Hindi man agad maging promotion, may taong nagsisimula na magtiwala sa kakayahan mo. Kung may negosyo ka, mas magiging maganda ang resulta kapag bumalik ka sa quality kaysa puro quantity. Mas pipiliin ng mga tao ang service na may tiwala kaysa murang presyo lamang, at huwag kang matakot mag-adjust. Minsan ang maliit na pagbabago ang nagdadala sa malaking resulta. Para sa walang trabaho, kung ikaw ay naghahanap ng trabaho, huwag mawala ng pag-asa, may energy ng bagong simula, pero kailangan mong kumilos. May ilan sa inyo ang matagal nang naghihintay ng tawag, interview, email, resulta, at pakiramdam ko may paggalaw bago matapos ang buwan. Habang naghihintay, pagandahin mo ang resume mo, mag-aral ng bagong skill, at huwag matakot mag-apply sa trabahong sa tingin mo ay mas mataas kaysa nakasanayan mo. Minsan, mas malaki ang tingin ng ibang tao sa kakayahan mo kaysa sa tingin mo sa sarili mo. Para sa mga nagbabalak mag-abroad, Cancer, kung plano mo magtrabaho o lumipat sa ibang bansa, may energy ng paggalaw. Hindi ito guarantee para sa lahat dahil general reading ito. Pero may mga opportunity na maaring lumitaw sa mga bansang may mataas na pangangailangan sa international workers. Malakas ang energy ng Canada, Australia, Japan, Singapore, United Arab Emirates at New Zealand. Kung may application kang iniintay, panatilihin mong kumpleto ang dokumento, basahin ng mabuti ang bawat kontrata. At huwag magpadalos-dalos dahil lamang gusto mo nang makaalis. Ang tamang opportunity ay hindi nangangailangan ng pagmamadali. Cancer, ito ang bahagi ng gusto kong pakinggan mong mabuti. May energy ng pagbuti sa cash flow, pero kasabay nito, may babala rin. May paparating na malaking gastusin, maaring para sa bahay, pamilya, paglalakbay, o isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban.
Hindi ito masamang energy, pero kailangan mong maging disiplinado. May ilan sa inyong makakatanggap ng extra income, bonus, commission, sideline gift, refund o bagong pagkakakitaan. Ngunit ang paalala ng reading, huwag mong ubusin ang perang hindi pa dumarating. Kapag natutok ang mag-ipon ngayong July, mas magiging kampante ang susunod na mga buwan. Ang unang lumabas na wisdom card ay why. Cancer, napakarami mong tanong nitong mga nakaraang buwan. Bakit ako? Bakit nangyari to? Bakit siya umalis? Bakit hindi natuloy? At ang mensahe ng card na ito ay hindi lahat bakit ay kailangang masagot agad. May mga sagot na nauunawaan lamang kapag lumipas na ang panahon. Huwag mong sayangin ang kasalukuyan sa kakahanap ng paliwanag sa nakaraan. Minsan ang tunay na tanong ay hindi bakit nangyari, kundi ano ang itinuturo nito sa akin, at kapag nabago mo ang tanong, nagbabago rin ang sagot. Ang ikalawang wisdom card ay imagine. Napakaganda ng mensaheng ito. Matagal mo nang nililimitahan ang sarili mo. Masyado kang nakatingin sa mga naging pagkatalo, nakalimutan mong mangarap. Ang imagine ay paalala na hindi pa huli ang lahat. May mga pangarap na naghihintay lamang na paniwalaan mo ulit. Buksan mo ang isip mo sa mga bagong possibility. Huwag mong sabihin sa sarili mong hindi ko kaya. Palitan mo ito ng paano kung kaya ko pa. Doon nagsisimula ang pagbabago. Cancer, kung umabot ka hanggang dulo ng reading na to, maraming salamat sa oras at tiwala mo. Kung may bahagi ng mensaheng ito na tumimo sa puso mo, maaari mo itong ibahagi sa isang kapwa Cancer na sa tingin mo ay kailangan ding marinig ang gabay na to. At kung gusto mo pa ng tarot readings, astrology at spiritual guidance, huwag kalimutan mag-subscribe at sundan ang Astro Luna Quest. Hanggang sa susunod na readings!